Apektado naman yung kalakalan ng komersyo, pati na yung mga pagbiyahe sa lalawigan ng Batangas. Bumigay po kasi yung tulay ng Kalumpang, bunsod pa rin ng Bagyong Glenda. Kaya yung mga tigaro, yung mga residente, ay dumadaan na po ngayon sa malayo at matarik na ruta para lang sila makapasok sa trabaho at eskwela. Mula sa Batangas, nakatutok live si Jiggy Manikan. Jiggy. Mike, bukod sa pagbagsak nitong Kalumpang Bridge ay papakita din namin sa inyo itong damage na nilikha nitong pag-agos sa mga troso at mga iba't ibang klase ng puno dito sa gilid ng mismong Kalumpang Bridge kung saan marami naman mga bahay yung nakatayo. Yung mismong dike nitong Kalumpang Bridge ay malaki na rin ang damage na natamo mula dito sa Bagyong Glenda. At halos nauka na malaking bahagi nito. At ito nga ang kaninang pinagpulungan ng mga opisyal ng DPWH at lokal na pamahalaan para maisaayos agad. Dalawang option ang kanilang tinitingnan, posibilidad na maglagay ng hanging bridge pansamantala para sa mga taong tatawid at magkaroon ng bangka para i-ferry yung mga tatawid din. Kaya yun ang pinag-uusapan nila. Pero bago yan, ay pakikita namin sa inyo rin kung paano rumagasa ang malakas na agos ng ilog at narito po ang aking report. Sa kasagsagan ng Bagyong Glenda kahapon, itong naging itsura ng Kalumpang River. Nakuna nito ng mga residente habang inaanod ang mga malalaking puno at iba't ibang mga debris sa kanilang ilog. Nang humupa ang bagyo, itong tumambad sa mga residente. Bagsak na tulay dahil sa di na kaya ng bigat ng mga bumarang troso. Ang Kalumpang Bridge ang nagdudugtong sa Kabayanan at maliliit na barangay kung saan nanggagaling ang mga gulay at iba pang produkto. May haba itong nasa 100 metro. May tuturing itong major bridge pagdating sa kalakalan ng Batangas City at mga kalapit na lugar. Ito parang shortcut. Shortcut po na napakalaki po nagiging tipid po ng mga negosyante pag di po dinaan sa poblasyon. Pero dahil sa pagkaputol nito, hindi lang negosyo ang apektado, kundi pati ang mga estudyante at mga empleyadong kakailanganing sumuong ngayon sa malayong ruta at mabigat na daloy ng trapiko dahil sa pagbagsak ng tulay na ito. Naisip po namin mag-back to zero kagaya po nung dating una na magkaroon po muna kami ng pangsamantalang bangka para po sa pagmadalian pong transportasyon lalo na po ng mga napasok at saka po nagtatrabaho po dito sa bayan. Kagad namang nangako ang ilang mga politiko rito na mamadali nila ang pagpapagawa sa naturang tulay. At sa ngayon nga po, dahil wala pang kuryente dito sa Batangas at meron namang dalang generator itong team ng GMA News, minabuti po namin na ipagamit ito sa mga residente dito kung saan naki-charge po sila ng kanilang mga cellphone. At nakikita nyo, dandan po yung nagkaroon ng pagkakataon na kahit papano yung makapag-charge ng kanilang cellphone. Napaka-importante po nito ang komunikasyon. Kung wala na nga silang tubig, wala nang kuryente, kahit papano may komunikasyon sila para sa mahal nila sa buhay, nasa abroad man o ibang parte ng Pilipinas. Mike? Maraming salamat, Jiggy Manikan.